Good morning, mga musang. So today, guys, gagawa ako ng uling out of used paper. So, pupunta tayo sa sa kabilang side ng aming bahay. Ayan siya, guys. So this is my laundry area. Ayan siya. This is our back portion of the house. Kita nyo, yan. Yan. Wala ng tubig. Pag umuulan na siya, guys, ayan, yung water dyan is, hindi naman siya hindi naman siya umaapaw. Mga dyan lang banda sa, binubuksan ko to, para makapasok yung hangin. So, meron lang siyang kawayan. Meron siyang ganito. So, nandito na yung lababo ko. Lababo. Nandito na yung aking... Sandali, adjust natin yung camera. Nandito yung aking labador. Yung upuan. At saka, ito guys. Kasi kahapon may dinala si Habi ng mga used paper. So, sabi ko, wag nating itapon at gagawin ko siyang uling. Uling. Kasi grabe yung init ng panahon. So, advantage ito, guys. So, if meron kayong mga used papers, yung mga, basta papel, kahit anong papel dyan na hindi na ginagamit, cartoon, or whatever, pwede nyo siya, guys, gawing uling. So, paano ba gawin yung uling? So, ganyan upo muna ako. Ayan, upo muna ako, guys. So, ito yung mga papel dito, Ang gagawin natin is, sandali, adjust ko muna. Kuha na yung mga paper nyo. Yung gagawin natin dito is, gupitin nyo lang siya sa maliit. Dyan, basta gupitin nyo siya na maliit. Ganyan. Gupitin lang siya ng gupitin. Hanggang sa maliliit. Kasi pag malaki siya, guys, hindi siya, para madali siya tawag nito, madali siya mag-soften. Ganon. Mag-soften siya agad-agad. So, yung mga papel ng mga anak nyo dyan last year or this year, yung mga sa school nila, kasi wala naman yun, diba? Itatapon lang naman siya or susunugin. So, before nyo siya sunugin, kasi pag sinunog mo yung diretso, parang wala siyang use, diba? Madali siyang maubos. So, ito, gagawin muna natin siyang uling. Iuling muna natin siya para mas kumbaga ma-maximize mo yung yung papel talaga. Okay? So, yan lang siya, guys. Pag meron kayong mga old papers, cartoons, diyan, ipunin nyo siya. Ayan ipunin nyo. Tapos, gupitin. Ayan, gupitin lang ng gupitin. Kailangan niyo siya bigyan niyo siya ng oras. Hindi siya pwedeng pang madalian because you have to cut it into small. So, ma-effort siya, guys. Ma-effort talaga siya. Okay. So, kung nagtatanong kayo, guys, kung ano yung ginagamit ko na, ano yung ginagamit ko sa video ko, I'm using bumili ako sa Shopee ng, ng body egocentric, ano ba tawag nito? Actually, matagal ko na siyang nabili. Hindi ko naman nagamit kasi sana gagamitin ko doon sa isang task doon sa airdrop. Nakalimutan ko na din kasi hindi ko na siya ginagamit. Yung body cam siya, body, ano ba tawag dito? Holder, ganon. So, papakita ko mamaya. Lang siya, cheaper lang siya, I think it's 200 plus the shipping fee. Ganon. Siya, body cam na garterize. Na i-wear mo siya.
Tapos, nasa, ano mo siya banda, naka-hold siya banda sa iyong breast. Ganon, sa iyong harapan. Ganoon, naka-ano siya. Basta garterize siya na naka-hold sa iyong front. Ganun, kaya ganun ang kanyang kuha. At saka yung video ko is nasa 0.6 times yung camera niya. Kasi gusto ko siya subukan. Kasi 'di ba yung contracted AI, if naalala nyo, need siya ng 0.5 times or 0.6 times na camera. Kaso lang hindi nga ako nakapasok doon. Tagal na, almost ano na siya. Sobra na nga siya 1 month. Walang follow-up email sa akin. Nakaka-relate yung karamihan siguro kasi konti lang yung nakapasok doon. So baka I don't know, baka in-improve naman nila siguro kasi ang balita doon is merong app sila na ilalabas. So baka doon na magmas approval na sila ng mga pending na mga emails. Yung sa akin is wala talagang follow up. Although may nababasa ako na iba na email ulit, nag-register ulit, then after 2 days or 3 days na approve. Yung sa akin ginawa ko naman yan, but wala talaga siyang response. Wala talaga akong na-receive na email. So inayaan ko na siya, maybe it's not meant for me pa. So maghanap tayo ng something iba, diba? Hindi naman tayo pwedeng mag-stuck dyan lang kasi walang email. Marami pa naman. Yung pinost ko last 2 days ago, yung Luel AI na yan is, ang sabi ko nga, nag-try lang ako kasi meron namang nagpi-pay out. Meron nang naka-pay out doon. But, kasi, depende kasi sa task na ginawa. Excuse me. Tapos, yung camera, yung, I don't know what's the basis of their approval. Ganon. So, kumbaga, i-try natin siya. Kasi yung ginawa ko doon is voice script. So, pag in-approve nila yon, it means to say, tama yung ginawa ko. So, pag ni-reject nila, it means to say din na may mali doon sa ginawa ko or hindi pasado. So, we're gonna try again. But I'm hoping na matanggap nila yung akin para ma-share ko naman sa iyo na ako mismo is naka-proven na which is legit yon. Kasi may nakita naman ako nakapag-payout na, but kasi depende yun sa task na ginawa at saka kasi sa mga ganoong cases kasi guys, yan kasi 'di ba parang ano siya, 'di ba AI nga. So magte-train ka ng AI like in a voice. So if maybe some company would accept your task, your job, dun pa siguro nga sila magpi-pay, siguro ganoon. Ganun. Or in other naman, baka nagustuhan talaga nila yung ginawa mo, yung voice mo, yung intonation mo, yung the way ka mag-speak. So in-approve nila. Ganun. So okay. So kaya nga ang ginawa ko dun is gumawa lang ako ng isang task, isa, dalawa ata. Tapos sinubmit ko after ko sinubmit, syempre mag-wait tayo ng kanilang approval if pasok ba yung ginawa ko or hindi. Ganon. So parang hindi masayang effort natin kasi baka gagawin natin lahat yung task. Tapos rejected or ano. Pero pag na-reject naman, pwede naman again mag-try, 'di ba? Try again and then hanap tayo ng mga tips or recommendations or ano yung pwedeng gawin para mabilis para ma-approve, hindi ma-reject yung ating mga ginagawa. Kasi may naka-payout na, 'di ba? So mag-scout, mag-ask tayo. Huwag tayong mahiyang mag-ask kasi sa crypto kasi nagtutulungan kami. At saka syempre para lahat kumita, 'di ba? Same goes as yesterday's issue. Oh my god. Yung issue kahapon is about my Cecibelski. We have kung sa mga nakakilala na sa amin kasi, alam nila yan kung sino yung F5. So solid kami. So whatever, kung ano may mga issue dyan, na
na parang abusado na, parang hindi na tama, of course, i-rescue talaga yan. Hindi pwedeng pabayaan. Diba? Kasi kami, kung sino man sa aming 5 na merong may ginagawa. I mean, may ginawa sa amin na hindi talaga katanggap-tanggap. Siguro, even kung hindi kami grupo, alam mo yan, kahit ibang tao. Kaya yung sympathy kahapon is nasa kay Ces Belsky because mali naman talaga yung ginawa ni Cam of Crypto. Ayun, pangalanan ko na siya. Kasi hindi naman kami friends. Kung friends kami, di mas mabuti matag ko siya, di ba? Of course, kahit saan mo yan tingnan ang gulo, alam mo yan, hindi mo kilala yung tao. Tapos murahin mo siya dahil ganoon yung post niya. Dahil alam mo, mas matagal na pala yun na project. So, why, you can talaga, you can directly message that person at sabihin mo, ay sis, parang matagal na yan na project, ganoon, para yung caption mo, parang ganon. Kasi si Ces Belsky, alam mo, yan yung taong, Diyos ko, kahit inaalipusta mo na yan, mahinhin pa rin yan. Alam niyo ba kung anong ni-reply niya? So, my God, my dog is barking. Ano ang ni-reply niya noong nag-message ako sa GC namin? Ano ang sabi niya about doon? Kasi alam niyo naman yan, nag-post naman siya agad na pwede mo siyang i-correct, pwede mo siyang sabihin, ay Lods, mali pala yung ganito, ganyan, yung info, pwede ma-edit. Kaya nga, di ba, ma-edit sa mga social media, pwede mo i-edit. Bakit mo siya agad? Bakit murahin agad? Ganun. Yan yung post na if nakasubaybay kayo sa kanya. Kaya kahapon pagkakita ko, actually uminit talaga yung ulo ko. Kaya minessage ko siya. The who is the person. So yung sabi niya, yung alam mo yung reply niya, kasi nagre-reply, nagme-message na din naman yung ibang kasisi ko. Kagrupo ko doon sa GC namin. Alam niyo ba kung anong sinabi ni Ces Belsky? Ang sabi niya, kasi nag-decide kami na, i-bash namin siya. Ganon. Bash namin siya na, na-bash naman talaga siya. Kasi hindi mo naman mapapigilan yung iba. Diba? Aside sa amin, may mag-comment talaga doon. Which, mostly, talaga, negative about sa kanya. Yung sympathy na sa kay Ces Belsky. Okay, balik tayo doon sa sinabi ni Ces Belsky sa GC. Alam niyo ba kung anong sinabi niya? Huwag natin siyang i-bash. Kasi ayoko maramdaman niya. Alam mo yun, yung mali niya nga ginawa. Mali na nga yung ginawa niya. Tapos, ibabash natin siya. So, parang same lang din na ganoon yung pagtrato. Kumbaga, ang namin ni Ces Belsky, huwag nating iparamdam sa kanya yung masamang nagawa niya. Kumbaga, wag nating for example, kung binato ka ng bato, wag mo ring batuhin ng bato. Batuhin mo ng tinapay. Ayan yung tamang diyan explanation. Ginawan ko na, 'di ba? Yung common yan, yung kasabihan. Pag binato ka ng bato, wag mong batuhin ng tinapay. Okay, yan yung sinabi ni Ces Belsky. Huwag natin siyang i-bash. Huwag natin iparandam sa kanya yung ginawa niya na parang ibabalik din natin sa kanya. Kumbaga yung ibalik natin sa kanya is compassion, pag-iintindi, something like that. So sabi ko sa Belsky, ikaw yan. So hindi mo mapipigilan kasi yung magkaiba tayo, kumbaga. Sabi ko nga, sana kumbaga yung mabait pa rin siya. Kasi hindi ako mabait. Masuplada ako. Ganon. So, yun yung sabi niya. Sabi ko, grabe no, may tao palang ganoon. Kasi sa akin yung reaction ko talaga is nainis, nagalit ako na ganoon. Kasi yung si Ces Belsky nga, kasi mahinhin yan. At saka hindi yan, bagay yung upbringing niya, hindi yan nasanay na may mura, may bobo, may tanga, may PI, ganon, na naririnig. Alam ko, kilala ko yan siya. Ganon.
Kasi, kayo nga. Kasi magka-sister kami at saka may matagal na kaming grupo. So, alam ko yung ano niya. Alam ko yung mga ways niya. Ayun. Actually nga, ano na yun eh, dahil sa amin natuto na yung lumaban minsan. Pero dati, nag-iiyak lang yan. Promise. Nag-iiyak lang yan siya. Magsusumbong yan sa amin ganito. Tapos sabi niya parang naiiyak siya. Kaya siguro na ano na rin siya, natuto na rin siya sa amin. Sabi namin, huwag kang lumaban ka. Pag nasa tama ka, lumaban ka. Kasi mahirap maabuso nga, di ba? So, ayun na siya. Yan yung, hindi na ako nag-vlog about doon sa taong yun. Kasi hindi naman ako personal yung inattack niya. So, walang vlog na mangyayari. At saka na-post ko naman yung sinabi ko, di ba? Yung scam of crypto. Pero yung bunganga ay hindi nag-agree. Di ba? Hindi nag-agree. Grabe yung ano niya, yung curse words na ginamit niya kahapon. Nakala mo siya na nagpapakain kay Sesbels. Nakala mo alam niya na lahat doon sa crypto. Yung sa crypto, yung sa airdrop natin guys, mostly 99.9% yan copy-paste. Maraming nagkakamali na nga dyan eh. Si Ses Angela, i-shoutout ko si Ses Angela. Ayan, ilang beses na yan nagpo-post, tapos nalilimutan niya yung link niya pala, hindi niya na-edit. Kaya nagtaka siya, walang pumapasok ng mga invites. Doon pumapasok sa kinapi niya ng mga airdrop post kasi hindi niya na-edit. Diba? Ilang beses yan. Yung minsan natatawa na lang ako kapag nag-post siya. Ay, ako, gano'n nakalimutan niya pala. So, 99.9% ng airdrop post sa crypto, sa Facebook, copy-paste yan. Ako mostly, nagka-copy-paste din ako. Pero minsan, tinatry ko talaga na mag-post ng sarili ko. Tapos, ini-edit ko lang gano'n. Kasi minsan, tinatama din ako mag-copy-paste lalo na mahaba. Binabasa ko lang yan, tapos, okay, so sinasummarize ko, and then pinupost ko in my own, nung lang, maliit lang, kasi yung karamihan kasi sa crypto, sa mga newbies, sa mga, kahit mga oldies minsan, natatamad na yan magbasa ng mahaba. Kaya kahit sabihin mo dyan mag-Dior ka, ganon, excuse me, mag-do your own research, whatever, ganon, hindi yan nagbabasa. Diyos ko, kunti lang yung taong alam ko sa crypto world na nagbabasa talaga. I-mention ko ha, si Chef Crypto Coin Purse, ganon, nagbabasa yan. Tapos alam ko nagbabasa yan siya kasi yung post niya dyan is summarized na at saka magigets mo talaga. Second is si BB Harry ko. BB Harry, shout out to you, by the way, happy birthday. Ayun pala yung birthday mo, my God. Pero nag-advance na ako sa'yo, diba? Oh my God, may doon. Nakita nyo ba yung may? Ganon. So, okay, muna ako ng tubig. Parang nahahapo ako. Sige na, off mo na ito, okay? Okay na, off first.